Ang hirap naman takasan ng Demogorgon na yon. Kahit saan ako tumakbo, talagang nahanap niya ako. Wala bang makakatulong sa akin dyan? Hello? 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 Naririnig niyo po ba ako? Pwede niyo po ba akong tulungan? Hello? Sino ka? Ako po si Will Byers. Ay, akala ko ikaw yung hinahanap namin. Ay, hindi po. Pero nawawala din po kasi ako. Naipit na po ako dito sa The Other Side. Ay, hindi ko alam yung other side na yan. Ikaw, alam mo ba yung other side na yan? Hindi eh. Sorry, hindi namin alam yan. Pero okay lang po. Kasi may humahabol po sa akin. Pwede niyo po ba akong tulungan? Ganun ba? Teka lang. Yun, mabuti may tutulong sa akin. Hello? Paano po kayo nakarating dito? Ayan, binuksan ko lang yung pinto. May pintuan dyan eh. Diba sabi mo, tulungan ka namin? Actually, hindi ko alam. May pintuan po pala dyan. Ay, no ka ba? Ang paghahanap, mata ang ginagamit, hindi bibig. Sige na, halika na. Sumabay ka na sa aming adventure. Yes. Sa wakas, makakatakas na ako dito. Oh no! Sa pambihirang pagkakataon, saan kaya makakaabot ng adventure nila Mami? Makikita pa kaya ni Mami si JJ? May maitutulong kaya si Steve kay Mami? Ano kaya ang silbi ni Battlehog? At saan naman kaya patungo ang batang natagpuan nila? Alam kaya nila na nakasunod ang Demogorgon sa kanila? Abangan sa susunod! And here's the toy that we're going to review for today. This is the McFarlane Toys Page Punchers Netflix Stranger Things Will Byers and Demogorgon. And as you can see, ganito nga klaseng packaging ang meron siya. Actually, pag MCF ng mga page punchers, sealed talaga yung mga packaging nila. Pag na-unbox natin siya, overall, ito lahat nung laman niya sa loob. First is, ito yung parang pinaka-backdraft nila dun sa loob. Included din dito yung parang pinaka-bookmark nila. Paano ko nalaman na bookmark ito? Nakalagay kasi dito, use your bookmark to support your comics. Ayan yun. And then, ito na rin yung manual natin para doon naman sa ating pinaka-stand ng comics natin, which is included nga din dito. So, para makabit natin to, ganyan lang naman niya. May mga pegs siya doon, 4 na pegs. And then, sasakto lang natin yan dyan. There you go. Yan. So, nabuo na natin yung pinaka-stand natin dito ng comics. Stranger Things lang yung nakalagay. Sa ilalim, wala na. Sa likod, ganyan ang pinaka-itsura niyan. Doon natin iipit yung comics natin. Speaking of comics, ito na yung pinaka-included niya na comics. Yan. And ang maganda yung design niya kasi naka-upside down na rin sila dito. Yan. Ito yung sa world. Then ito yung doon sa other side, di ba? The Other Side. Yan ang pinaka-itsura niyan. Then yung iba pa mga series na makikita natin dyan. Check lang natin ng konti yung mga... Okay, parang ito yung sa series 1. First series yata ito nung dun sa show. And then para mailagay natin siya dito, bookmark pa rin na iipit ko dyan sa gitna para nga magsusupport nga daw doon sa ating comics. Yan, o, diba? So, hindi na siya tutumba-tumba. Let's move right along na dito sa ating dalawang figures. Nakikita nyo naka-clamshell pa, so i-unclam na natin yan. So, check muna natin dito si Will. Pinaka-details niya. Kamukha ba niya? Kamukha niya. Kamukha naman niya, kahit papano. Okay, ang ganda nung outfit niya dyan. Yan pa, sa likod. Yung details niya, backpack niya. Okay, yung backpack niya naka-fixed din. Hindi pwedeng matanggal yung backpack niya. Sayang naman, sana ginawa accessories na yung backpack. Anyway, para sa kanyang articulation, yung head niya, naro-rotate ng ganyan. May konting look up, halos walang look down. Yung sa arms niya, naro-rotate naman yan. And meron ba siyang arms wide open? Wala siyang creed moment. Wala. Kasi ball jointed. Ball jointed yung kamay. So, ang pinaka pwede nyo lang gawin is hanggang ganyan lang. Para lang siya nag-exercise or lumilipad
Yan si Kuya Will ngayon. Pagdating sa shoulder niya, wala na ring articulation sa shoulder. Wala siyang shoulder bend pala. No? And then sa kamay, wala na din. Sa waist niya, wala na. Dito sa legs niya, yung high kick niya, yan, kahit pa paano may high kick siya. And yung back kick niya, yan, meron naman. Pero wala na siyang split. Wala siyang split. Okay, yun lang. Up and down. Para lang siya nagpa-march. Hoy, 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 hoy. Pagdating sa knees niya, wala na ring any articulation and sa paa niya. So, technically speaking, ang pinaka-articulation lang ni Kuya Will is itong sa head niya, sa shoulder niya, and dito sa legs niya. Yun lang. 3 points of articulation lang. Let's proceed now dito sa ating Demogorgon. Check muna natin yung pinaka-details dito. Ganda. Ganda ng details niya. Kasi dun sa pinaka-loob, may mga paint pa na kasama doon, no? Parang mga ngipin niya, di ba? Kasi may mga ngipin yan sa loob niya. Which is maganda. Painted din. Painted. Galing, galing. Then overall, ito pa yung sa body niya. Yung body niya parang si Groot, no? Pero hindi yan si Groot, ha? Iba yan. Yung kanyang details, yung sa paa niya. Yan, sa side. Yan, sa likod. Yan, sa head. Okay, sa ilalim. Wala silang pin para lagayan ng stand. Wala rin si Kuya Will. Anyway, para sa articulation ng Demogorgon natin dito, yung head niya, naro-rotate niya ng ganyan. May look up siya, konti. Pero yung look down niya, maganda. Maganda yung pagkaka-look down niya. Sa arms niya, wala rin siyang arms wide open. Hanggang ganyan lang din, para lang din siya lumilipad-lipad ng ganyan. Pero, naro-rotate yan kasi ball jointed naman yan. Wala na ulit dito sa pinaka-shoulder niya, wala na ulit dito sa pinaka-elbow niya and sa kamay. Pagdating sa waist niya, ito kahit pa paano meron siyang waist rotation dyan. And yung kanyang high kick, ganyan, which is good. Yung kanyang back kick, mas mataas pa yung back kick niya. Pagdating sa knees, wala, and sa paa, wala na rin. So, total of sa head, 1, sa shoulder, 2, sa waist, 3, and 4 sa kanyang paa. So, lamang siya sa waist rotation compared dito kay Will na walang waist rotation. Ang maganda niyan, i-compare pa natin sila sa iba pa nating figures tulad ng ating Hammond Collection, Dr. Ellie Sattler, ating core class, Optimus Prime, a Minecraft movie, Diamond, Armor, Steve, Super Mario Bros, Bowser, Marvel Legends, Hulk, and ang ating MCF Doomsday. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this page puncher set natin, ang price range niya is around 700 pesos up to 1,500 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makuha ng copy nyo nito. There you have it now guys, na ang ating MCF, Page Punchers, Netflix, Stranger Things, Wheel Buyers, and Demogorgon. What do you think of this whole set ng Page Puncher natin na to? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, to be honest, wala naman akong pake doon sa pinaka-comics na included nila. Hindi naman ito yung pinaka-habol ko talaga. Although, na-surprise ako na may included pala yun ng mga stand para sa comics nila, which is a good thing. Actually, pwede mo salitan or patungan na lang ito ng sticker kung just in case gusto mo maglagay ng ibang comics dito sa stand mo na ito. Pero overall, hindi naman ito ang habol ko. Kung hindi, yung pinaka minifigure natin dito, which is itong si Kuya Will and yung Demogorgon natin. To be honest guys, hindi ko sana ito kukunin kung nalaman ko lang sana ng mas maaga na limited yung articulation nilang dalawa. Overall kasi parang in-expect ko na halos pareho sila ng articulation ng mga ibang human figure. But apparently nga, habang nire-review natin to, super limited pala and basic lang yung mga movement or articulation na meron sila. Sayang lang, I think mas maganda ito kung nabigyan nila ng kahit pa paano, nadagdagan yung basic articulation niya tulad ng sa elbow and sa knees nila. Just in case, kung nadagdagan nila yon, I think okay na sa akin yung buong figure na to. Pero yun nga, wala silang articulation sa elbow and sa knees. That's why, yung mga articulation or posing na pwede mong magawa sa kanila,
napaka-basic lang din. Parang hindi mo man lang siya magawa ang position na tumatakbo kasi naninigas lang yung paa niya na ganyan. Pwede siguro pag nakain na siya. Yan, nakahiga na lang. Yan, pwede siguro. Pero yun nga, sayang yung opportunity na yun. Pero pagdating naman sa aesthetics nila, kahit pa paano bumawi naman sila doon kasi maayos yung pagkaka-execute nila sa mga paints and even sa details and textures ng mga figures natin dito. So overall, for me, aesthetically speaking, pagdating sa looks ng mga minifigures natin dito, okay naman siya. Yun nga lang, pagdating sa articulation niya, yun ang pinaka-downside niya.